Good morning po sa bawat isa. At salamat po sa Diyos. Salamat sa Panginoon dahil may panibagong umaga. Ang pagpapala po sa bawat isa tayo ay nagising at ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Isang pagbati po mula sa DFC Naparlan under po ni Pastor Che Manansala at Pastor J Manansala. So under ng District 6 po tayo sa DFC Naparlan. So magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin ang Diyos at mapagpalang umaga po. At bago po tayo patuloy ay awitan po muna natin ang Panginoon. Ang Diyos ay dakilain natin at siya ay Panginoon ng lahat. Awitan po muna natin ang Panginoon. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Minsan po, pwede ba ulitin natin? Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas. Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas. Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa iyong kadakilain dahil tunay, Lord, na dapat kay dakilain. Ikaw ang Panginoon ng lahat. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa isang pribilehiyo na kami, Panginoon, ay muling malaya at pinagpala na kami makapag-aral ng salita. Hiling po namin ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa gawain ito. At ay ang Panginoon, ang ilingkod, gamitin mo lamang maging daan lamang na pagpapala at paalala na yung mga salita. Salamat, Panginoon, mataas ka at mahayag ka, kayo lamang ang mataas at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. At again po, under po ng District 6, DFC Naparlan, under po ng ating Pastora Che Manansala at Pastor J Manansala. NBA po, magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay mag-aaral ng salita sa aklat ng Juan chapter 20 verses 24 to 29. O John chapter 20 verses 24 to 29. So, ang kabuuan po ng chapter 20 ay ito yung naglalaman po ng
muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at muling pagpapakita ng Panginoong Hesus sa mga alagad. At una pong bahagi po dito ay yung nagpakita po ang Panginoong Hesus kay Maria Magdalena, at sa mga susunod po ay sa ibang mga alagad. At yung verse 24 po to 29, ito po yung tatalakayin po natin. Ito po yung pag-aalinlangan ni Tomas. Sa buhay po ba natin ay may mga pagkakataon po ba na yung hindi tayo naniniwala hanggat hindi natin nakikita personally o kita natin visually na nakikita natin yung bagay na minsan ay hinihintay natin. So sabi nga sa yung kasabihan ng sanlibutan, no? Hindi naman natin ginagamit ito, pero maganda sabi doon ay to see is to believe. Alam niyo po, ito yung pananaw ng tao, pero ang nais ng Panginoon sa umagang ito ay believing without seeing. Believing without seeing. So sabi doon, maniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Kagaya po ng dito po sa verses na ito na 24 to 29 na masasaksihan po natin na ang mga talatang ito nga po yung pag-aalinlangan ni Tomas. At bago po mangyari po ito ay nagpakita po ang Panginoong Hesus kay Maria Magdalena at sa ibang mga alagad. So basahin po natin ang mga talatang ito at sabi po dito, ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kahit sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ng kanyang tagiliran. At verse 26, makalipas ng 1 linggo, muling nagtipon sa loob ng bahay ang alagad kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Tingnan niyo po ito, nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus, tumayos sa kalagitnaan. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito. Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip, maniwala ka. Sumagot si Jesus. Sumagot si Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. So, diyan na lang po yung mga talatang ito. So, ito po ay pagpapakita na nag-aalilangan talaga po si Tomas sa mga tagpong ito. At sabi nga ay kasabihan nga ng sanlibutan o ng mundo ay to see is to believe. Hanggat hindi natin, totoo naman kahit mga Kristiyano ay maraming pagkakataon na hindi sila naniniwala unless na makita nila visually o physically yung tao o bagay, no? To see is to believe. Pero ang nais ng Panginoon is believing without seeing. Kailangan maniwala ka kahit hindi mo nakikita. Ito'y palatandaan ng pananampalataya natin sa mga bagay o sa Panginoong Hesus. At kaya nga sinasabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, kasi sinasabi dito ang pananampalataya ay katiyakan. Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ibig sabihin po, yung paniniwala, kahit hindi mo nakikita, ito yung nagbubunga ng pananampalataya. Ano po? So, balik po tayo dito sa ating text, John chapter 20. At alam niyo po, ano ba yung matututunan natin dito sa mga talatang binasa po natin? So, again, kung aanuhin po natin yung babanghayin po natin mula chapter 19 ng John ay una doon yung paglilibing sa ating Panginoong Hesus, si John chapter 19 verse 38 to 42, and the next po yung resurrection, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, tapos yung pagpapakita ng Panginoong Hesus kay Mary Magdalena at doon sa mga ilang alagad, and the next po is kay Tomas, at ito pa nga si Tomas na nag-aalilangan, no?
So, ano nga ba yung matututunan natin sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus at sa mga disipulo, no po? So, unang bagay po, no, kung babasahin po natin yung verse 27, no po, ang sabi dito, at sinabi niya kay Tomas, ang Panginoong Hesus, sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong ang kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Sa halip, maniwala ka. Ano po ang sinasabi dito? Dapat ay we must stop doubting. Minsan ay yung pag-aalinlangan dapat alisin po natin at huwag nawa na dumadating sa mga pagkakataon na tayo ay nag-aalinlangan sa mga bagay na minsan may hinihintay tayo, may mga bagay tayo na ninanais, hinahangad, pero naroon yung pag-aalinlangan. Sabi nga ay huwag tayong maging tumas, no? Huwag tayong maging tumas. Sabi nga ay we must stop doubting. In verse 27, nakita natin na naroon na yung pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at kay Tomas ay kailangan nga we must stop doubting. Alam naman natin na sa tagpong ito ay pinakikita na sa Hebrews chapter 11 verse 6 na hindi maring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Nais ng Panginoon na kahit nga sa mga tagpong ito na marami nang nagsasabi kay Tomas, si Maria at ibang alagad, pero naaroon pa rin yung pag-aalinlangan ni Tomas. Ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, hindi maaring kalugdan ng Diyos, mga kapatid, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Ano po? Sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humanap sa Kanya. Ibig sabihin po, tunay na may pagpapala o gantimpala ang humahanap sa Panginoon. So, una ay we must stop doubting mga bagay na paalala sa atin sa umagang ito. Kung matatandaan po natin, yung mga alagad nung kasama ng Panginoon, mula nung nagpakain ang Panginoong Hesus, kasama na ang mga alagad, tapos ay umakyat ang Panginoong Hesus sa bundok upang manalangin at ang kanyang mga alagad naman po ay pumalaot at ng mga pagkakataong ito, ng mga tagpong iyon ay sinalpok sila ng malakas na hangin. Sa tagpong iyon ay biglang sumunod ang Panginoong Hesus, naglalakad sa tubig at si Peter na nakakita sa Panginoong Hesus, ang sabi doon ng ibang mga alagad ay multo, di ba po? At ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ito, huwag kayong matakot. At ang sabi ni Pedro ay, Panginoon, kung ikaw nga yan, hayaan mong pumunta ako diyan. Ibig sabihin ay, kung ikaw nga yan, ibig sabihin hindi sigurado, hindi tiyak. Sinabi na ng Panginoon, ako ito, huwag kayong matakot, pero gayon pa man, hindi naman walang pananampalataya si Peter. Pero ang nais niya ay masigurado na ito'y talaga ang Panginoong Hesus. No? Amen po. So, tandaan po natin, ang Diyos ay nalulugod sa humahanap, pagaya po ng binasa natin sa Hebrews chapter 11 verse 6, no? Ang Diyos ay nalulugod, may gantimpala sa humahanap at sumasampalataya sa Panginoon. Ang paniniwala sa Panginoon ay may pagpapala. Ang paniniwala sa Panginoon ay may kasagutan sa ating mga pananampalataya, sa ating mga panalangin. Amen? Tandaan po natin na mga kapatid, sa spiritual na bagay, kung ma-experience natin ng Panginoon, dapat enough na po yun na alam natin, nakasama natin ang Panginoon. Minsan nawawala sa isang Kristiyano na hindi nila alam nakasama nila ang Panginoon. May pagkakataon na nag-aalinlangan sa mga bagay na ay parang imposible, parang hindi mangyayari. Nakakalimutan na enough na po yung alam na natin na kasama mo siya, kasama natin ang Panginoon, saan tayo bumahayo, saan tayo dinadala ng ating paa, nakasama natin ang pareho. Nariyan siya sa tabi mo, nariyan sa tabi na kung saan tayo pumupunta, nariyan ang Panginoon. Tandaan mo na ang Diyos ay na all-knowing, na sinasabi, God is omniscient. God is omnipresent. Nasa lahat ng
dako at omnipotent, all power, o God is unlimited. So kung babasahin natin muli yung verse 26 na po, verse 26 to 27, kung paano ipinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan. 'Di ba? Sabi nga do, kahit nakakandado ang pintuan, nakapasok ang Panginoon para magpakita sa mga alagad. So basahin ko po yung verse 26. Makalipas ang 1 linggo, muling nagtipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Ito na po, sa tagpong ito ay kasama na nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Kita niyo po yung kapangyarihan ng Panginoon, ay kahit sarado po ang pintuan ay nakapasok ang Panginoon. Ito po yung pagpapakita na unlimited ang Diyos at magagawa niya ang lahat ng bagay. Makapangyarihan nga po siya, no? So, yun po yung pagpapakita na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? So, ano ba yung mapupulot natin dito? Yun nga, we must stop doubting. At yung pangalawa nga, ano pa ba yung mga bagay na dapat matutunan natin? Dapat huwag tayo mag-aalinlangan. This is the right time. Ito yung pagkakataon na tayo maniwala, manampalataya. At sabi doon sa verse 27, huwag ka nang magduda. Tayo pa ba ay nagdududa sa mga pagkakataon na ito? Punong-puno na tayo ng pangako ng Diyos. Punong-puno na tayo ng salita ng Diyos. Pero may mga pagkakataon, aminin natin na may pagkakataon, kahit na maliit na bagay ay may pagdududa pa rin tayo. Ang sabi ng verse 27, huwag ka nang magduda. Ang sabi ng Panginoon kay Tomas, maniwala ka na. Ito yung kita dapat tandaan natin na we must overcome. Ma-overcome natin yung pagdududa. Yung pagdududa na yun may proseso, no? It takes time, pero kailangan manampalataya tayo sa Panginoon kahit na sa sitwasyon na parang hindi natin nararamdaman ng Panginoon. Parang wala, pero manampalataya tayo na ang Diyos ay kumikilos sa kanyang mga anak. At again, ang sabi ng Hebrews chapters 11 verse 6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang mga walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat sino ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Mga kapatid, napakalinaw po ng salita ng Diyos. Nagbibigay ng gantimpala ang Diyos sa mga humahanap sa Kanya. Purihin ang Diyos. At yung pangalawa na matututunan natin dito sa bagay ito is kailangan manampalataya. Binabanggit na natin, ilang beses na natin at maraming beses na natin narinig. Have faith in God, manampalataya sa Panginoon, na talagang tunay na hindi talaga kalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya o yung hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat doon, sabi dito sa ibang talata, yung pangatlo matutunan natin dito, no, yung salita ng Diyos ay dapat ay paniwalaan natin. Sabi ng Panginoon doon sa verse 29, basahin po natin yung verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Ito po yung talatang mga papansin po natin dito. Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Tayo, di ba, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, may mga ilan nga lang na kahit hindi nakikita ang Panginoon o hindi nakikita ang Panginoon, hindi naniniwala. Pero tayo, dapat maniwala tayo kahit hindi natin nakikita ang Panginoon. Kasi sabi dito sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Ito po yung sumunod na talata po dito. Pinagpala silang hindi nakakakita. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ito po yung napakagandang bagay na maganda dito, no? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Kapatid, kung nasa point ka na ito ay na naniniwala ka kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, kahit hindi mo nakikita pa ang mga bagay na ipinanalangin mo, pero naniniwala ka, naniniwala tayo. Ang sabi dito, pinagpala
silang hindi nakakakita. Pakitype nga po sa comment section nyo, pinagpala. Pinagpala. Pinagpala silang hindi nakakakita, gayon man naniniwala. Sa at yung pang-apat na matututunan natin dito, ano pa yung matututunan natin dito? Sa mga alagad po, no, yung pag-witness. Ang witness dito, yung ibang alagad, no, bukod kay Tomas. At si Tomas, naging kabilang na rin dito na dapat isang witness, isang patotoo na ang Panginoon ay muling nabuhay. At ito po yung sinasabi na ang Diyos ay muling nabuhay at nagpakita sa mga alagad. Be a witness of our Lord Jesus Christ. Be a witness of our Lord Jesus Christ. Be a witness of our Lord Jesus Christ. Kagaya ng ibang alagad, no, ibinalita nila ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Si Maria ay ibang alagad at ibang bagay din po tayo. At sa ibang bagay po din po tayo ay may misyon. Ang misyon po natin talaga po ay maging witness po tayo ng sanlibutan. Kung ano yung pangyayari, kung paano ka pinagpala ng mga bagay na hindi naman natin nakikita pero biglang dumarating, i-witness po natin ito sa maraming tao. Na minsan ay may mga taong hindi nawawala ng pananampalataya. Pero tayo, kung ikaw ay nasa point ka na nagiging pinagpala ka, may mga bagay ka na pangyayari sa buhay mo, bagamat hindi nangyari, bagamat hindi mo nakita, pero biglang dumating, inaasahan mo, pero dumating talaga. Ikay maging witness ng Panginoon kagaya ng ibang mga alagad. Ipamalita natin sa maraming tao na si Jesus ay muling nabuhay kahit hindi natin siya nakita, subalit naniniwala at nananampalataya tayo. Kagaya ni ng mga alagad at si Tomas ay dumating din sa point na naniwala siya dahil nakita niya yung butas ng kamay ng Panginoong Hesus, yung pagkakapako, at yung sugat sa tagiliran. So, mga bagay na kailangan tayo ay maging witness ng Panginoong Hesus, no, sa buhay natin. Kaya nga, sabi dito sa verse 24, si Tomas na tinawag na kambal at kabilang ang 12 ay naroon na dumating si Jesus, kaya't sinabi, ito so, sabi dito sa verse 25, kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, ito po, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Gusto talaga ng ni Tomas talagang actual niya makikita yung butas ng pako sa kamay sa Panginoong Hesus at yung sugat sa tagiliran. So nawa ay wag tayo maging Tomas, no po. No, okay lang tayo magkaroon ng Mang Tomas, magagamit natin ito sa leksyon, Mang Tomas. Pero yung Tomas na pinag-uusapan natin, wag nawa tayo maging Tomas na naniwala lang siya dahil nakita niya visually, physically nakita niya ang Panginoon. Pero tayo, ito na yung salita ng Diyos na dapat kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, maniwala tayo, manampalataya tayo na ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay magpapala, ang Diyos ay magbibigay ng anumang bagay na hindi natin, kahit hindi natin asahan, ito'y mangyayari. Amen po. So, may mga tanong lang po kung may mga bagay na tanong lang kung iiwan sa inyo bago po tayo manalangin. May pagkakataon po ba tayo na tayo ay may pinanalangin pero napakatagal na panahon o baka hanggang ngayon ay hindi pa rin tinutugon ng Panginoon? Kapatid, no? Ito yung bagay na dapat nating tandaan. Kagaya ni Tomas, huwag tayo maging Tomas na po. Dapat po ay maniwala tayo, manampalataya tayo na ang Diyos ay gumagawa, na ang Panginoon ay gumagawa pa at gumagawa pa sa mga oras na ito. Huwag na yung mag-alinlangan, kaya yung unang
unang point na shinare natin ay stop doubting. Start believing ang mga bagay na mangyayari sa buhay natin. Alam niyo po, hindi lang ang Panginoon na siya yung Panginoon noon. Alam niyo po, ang Panginoon gumagawa pa rin sa mga oras na ito. No. Kaya dapat manampalataya tayo sa Panginoon na magagawa niya ang lahat ng bagay higit sa ating inaakala. Dahil may sinasabi po ang salita ng Diyos kung sino si Jesucristo noon, kung paano nagpakita ang Panginoon, kung paano gumawa ang Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga naunang tao noon. Sabi dito, kung sino si Jesus noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Kailanman hindi po magbabago ang Panginoon. Ang tao magbabago, pero ang Panginoon hindi magbabago. Amen. Have faith in God. At purihin po ang Diyos sa mga talatang ito na kung saan ay maraming itinuturo ang mga talatang ito. Una, yun nga, kailangan manampalataya tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos na siya ay gagawa at gagawa pa rin sa buhay natin. Ano man ang sitwasyon, maniwala tayo na kaya niyang gawin. Kagaya po ng binasa po natin, no? Kahit nakasara yung pintuan, nakapasok ang Panginoon. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga alagad na magagawa niya ang lahat ng bagay. Maniwala lamang si Tomas. Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mga talatang napag-aralan namin. Tunay, Lord, salamat sa paalala na dapat po talaga, Panginoon, kami ay lubos na manampalataya at maniwala. Huwag kaming maging Tomas, pero Lord, lalo pa kaming pagtitimi ng aming pananampalataya at lalo pa kaming dagdagan ng pananampalataya, maging strong ang pananampalataya at lagi kaming magtiwala sa iyo na magagawa niyo po ang lahat ng bagay sa aming buhay. Sa aming paglilingkod, Panginoon, na minsan, Lord, na tipong ramdam namin, hindi ka namin kasama. Pero, Lord, sa umagang ito, nakita namin, Panginoon, kahit sa saradong pintuan, ikay nakakapasok, ikay nagpapakita ng kapangyarihan. Kaya, Lord, nawa, Panginoon, sa amin, bilang mga lingkod mo, mga anak mo, mga tinawag mo, Lord, patuloyin kaming magpalataya sa iyo. At sabi mo, believing without seeing. Ito po yung nais mo. Ito po yung nais mo sa amin. Maniwala kami kahit hindi namin nakikita. At sa mga bagay na ito, lalo kaming makakapaglingkod ng tapat. Makakapaglingkod kahit wala, kahit hindi namin nakikita kung ano magiging outcome ng aming paglilingkod. Dahil naniniwala kami at nananampalataya kami sa iyo. Salamat, Panginoon. Purihin ka, pagpalain po ang bawat isa na nakinig at naabot ng live na ito. Kayo po ang magpala sa bawat isa. Ako'y dumadalangin ng pagpapala at kapayapaan sa bawat isa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos sa bawat isa at pinagpalang umaga po sa lahat. Sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papuri. God bless po sa inyo lahat.